Okay guys, welcome back to my channel. Okay, pasensya na po, kagigising ko lang, no. At kasi ano ako dito sa kay Joven, no. Isang subscriber ko na nagano sa akin kasi maraming daw hindi niya masagot, no. Mahirap naman po kasi yung tanong niya, kaya ito magandang topic, no. Magandang topic to. Kaya hindi pa sana ako magbablog, pero magandang topic to guys. Bakit puro kaming mga albularyo? Tinatanong niya kung meron daw kaming lisensya, no? Lisensya. Ito po, papaliwanag ko po, no? Bilang isang manggagamot o pang-spiritual, hindi po tayo sa physical. Ang physical kasi sa doktor, no? Papaliwanag natin yan. Kasi nahirapan siyang sagutin dahil maraming nagtatanong sa kanya, no? Kaya nga sinasabi ko sa inyo guys, kung nakatapos ako, sana doktor ako. Ha? Kung nakatapos sana ako, doktor ako, no? Kaso nga lang hindi, kaya albularyo kinabagsakan ko, no? Pero ganito yung guys. Sa mata ng Diyos, pantay-pantay po tayo. Mata ng Diyos, no? Walang mataas, walang mababa. Pantay-pantay tayo. Tao ka lang. Diba? Kumakain ka ng kanin. Kumakain ka ng ng masarap. Kami mahirap. Kumakain kami ng masarap din. Kumakain din kami ng pangmahirap. Diba? Ganun yung guys. Pantay-pantay lang tayo. Ngayon, tinatanong niya kung may lisensya po ba ang albularyo. Guys, ganito. Wala nga po lisensya ang albularyo kasi hindi nga po kami nakatapos. No. Pero ganito, no. Binibigyan kami o mga manggagamot ang may lisensya, ha. May mga lisensya kasi kailangan po lisensya, no. Sila Bantugan may mga may mga lisensya yung mga yan. Yung mga kilalang albularyo, sila Apo Philip o sila merong mga albularyong walang lisensya. Katulad ko, wala akong lisensya kasi hindi naman nagpapapila sa bahay. No. Pero yung mga lehitimo, yan. Kaya sila nagpe-presyo. Dahil may mga binabayaran silang tax. Yan guys. May mga mga tinatawag, authorization tawag doon. Hindi lisensya katulad na sa doktor na sinasabi ninyo. Intindihan. Sana maintindihan nyo ako guys. Ito lang po yung aking kaalaman. Hindi naman po sinabing ako'y magaling. No, hindi po. Ipapaliwanag lang po namin yung side bilang isang albularyo. Ito guys, wala akong lisensya kung sinahanap nyo yung katulad sa doktor na lisensya, no? Wala po. No, ang albularyo ay wala. Diba? Kaya nga kung nakatapos ako, doktor ako Di po ba? Ngayon ganito. Maraming nag-aaral para maging doktor. Di po ba? Marami. Mga nakatapos bilang isang doktor. Yan. Ngayon, syempre, yun sa mga, may mga, mahirap, ang doktor, kailangan makatapos ka para magkaroon ka ng license o lisensya, no? Ang sa albularyo, kahit wala ka lisensya, no? Pero kailangan mong humingi ng authorization bilang kung, halimbawa, magpapapila ka, kasi kailangan yun. Kaya ikaw naman, itong albularyo, nagkakaroon ng yung price o presyo. Kasi may binabayaran siya. Halimbawa, ang doktor may tinayong tawag dito, mga clinic o mga kung may binabayaran sila. Ibig sabihin, may VAT may tax. May tax. Kaya obligadong meron silang magbabayad kayo, magbibigay kayo ng ng kung magkano ang babayaran sa kanila. Sa albularyo kasi depende sa mga albularyo. Alam ba? Pag yung kilala ka na kasi, kilala ka maraming alam na manggagamot ka. Alam na nakakagamot ka. Yeah, tapos pinipilahan ka na. Diba?
Eh ako, hindi naman ako kilalang tao. Isipin ninyo. Eh, okay lang sa akin. Kasi ako, kaya nga sinabi ko sa inyo, hindi ako nagpapapila. No? Kung saan na lang akong lugar, kung saan lang akong lugar mapadpad, at oras na may humingi ng tulong, at kailangan gamutin, pang spiritual to ha, hindi pang doktor, no? Kasi ito naman hindi nakikita ng doktor. Yung aming trabahong ito, na makatulong kami, no? May nagbibigay lang ng donasyon, kung magkano lang ang ibigay. Guys, pero eto nga, mabalik tayo doon sa sinasabi, kami bang mga albularyo ay may lisensya? Po, wala po kaming lisensya. Wala po. Nahati kami sa dalawa. Pwede kaming maging doktor, pwede kaming maging pare. Kung naintindihan nyo ha, doktor na kami kung tatawagin, nakakagamot kami ng mga hindi nakikita ng doktor, di ba? Nakakagamot na kami. Kasi halimbawa, ang pasyente ay may sakit sa tiyan, di ba? Sa physical yon. Kasi gawa nung mangkukulam, o pinasakit yung tiyan mo, o nabalis ka, di ba? Ganon. Sumakit yung tiyan mo. Physical pa rin yon. Physical, yung halimbawa sa bituka. Physical yon. Gagamutin namin yon kasi masakit ang tiyan eh. Yung dahil gawa ng ng sakulam, no? Mapapagaling namin yon para na rin kaming doktor. Di po ba? Ngayon, kasama doon ang sapari, pang spiritual, kaming mga albularyo. Kung ang pari ay sa spiritual, pari yan eh. Pang spiritual, ganun din kaming albularyo. Kaya ang kaming albularyo, dalawa. Kumbaga, pwede kami sa doktor, pwede kami sa pari. Ibig sabihin, isa lang ang ginaganapan namin bilang isang albularyo. Sana naiintindihan nyo guys, no? Kung tatanungin nyo kami, kung kami may lisensya, ay wala po. Diba? Kung dahil yan lang ba ang pinagyayabang ng mga doktor, yung lisensya. Dahil sila'y nakatapos. Diba? Yan ba pinagmamayabang ng mga doktor, yan lisensya. Kaming mga albularyo ay walang lisensya. Wala na kaming karapatan manggamot. Ganun po ba? Kailangan ng tulong namin bilang isang albularyo na hindi naman kayang gamutin ng doktor. Tama po ba? Na hindi nakikita ng doktor, yung pang spiritual. O ibig sabihin, ang mga doktor hindi naniniwala sa spiritual. Hindi sila naniniwala sa pare. Spiritual lang sa pare. Ngayon ganito. Kaya hindi nila pwedeng, kaya maniwala sila sa albularyo. Parang ganun din yan. Ang sa albularyo, sa aming albularyo, ay kami parang pari na rin. No? Kaso nga lang, ang pari may lisensya na naman, di ba? Lisensya ang pari yan, nag-aral yan eh. Di ba? Nag-ubos ng yan eh, ng taon yan para maging pari. Di po ba? Kaya sa aming mga albularyo, yung talagang albularyo ha, yung nakakapagpagaling. No, mayroon kasi po talagang albularyong peke. Hindi ko po nilalahat, no? Hindi ko nilalahat. Ang sinasabi ko sa inyo, kami bilang spiritual kami, hindi po kami doktor, no? Pero nasasakop namin ang sa doktor, nasasakop namin yung sa pare. Dahil kaming albularyo, nakapagpapalayas kami ng mga masasama, elemento, engkanto, mangkukulam, o anumang nasanib, no? Ngayon, siyempre, ang mga nakukulam, halimbawa, masakit yung tagiliran, masakit yung sa bituka, sa kidney, gawa pala ng kulam. O may sakit ka sa dugo, yung mga ganyan, no? Sinasabay ng kulam yan eh. Yan eh, hindi nakikita ng doktor. Pag chinek up sa doktor, sasabihin, no findings. Alam niyo po ba, no findings. Ano po? Sabi nga, no findings. Wala makita pero may sakit.
O, anong ibig sabihin? O, di ba? Kami, ang hawak namin pwede kaming doktor, pang-physical. Pwede rin kaming pare, pang-spiritual. Kaya nasa amin, bilang salbularyo. Kaso lang wala kami lisensya. Hindi po ba? Ang doktor may lisensya, ang pare may lisensya. Kaming albularyo, walang lisensya. No? Ganito po yan. Pero kung ikay kilalang manggagamot o kilalang vlogger na manggagamot, kilala ka na kilala ka ng tao. Merong po yan tinatawag niya, humihingi sila ng authorization. Authorization po tawag doon, license. Parang license na rin yan bilang isang manggagamot. Yan yung kumbaga nakarehistro. Irerehistro mo yung gamutan mo, irerehistro mo yan. Hindi basta nagtayo ka ng gamutan, hindi mo paparehistro yan. Paparehistro mo yan. Parang tindahan, nagtayo ka ng tindahan, alangan basta ka lang nagtinda. Hindi po. Meron pong, katulad ng pag ako kumano ako sa barangay ng yung lisensya, yung plate. Ganun po yan. Hindi po basta nagtayo ka lang ng tindahan. Dahil siyempre sumusunod tayo sa batas. Kailangan po ng lisensya. Ganun din po sa aming albularyo. Kailangan din po namin ng lisensya, yung tawag dito, kailangan namin yun bilang sa manggagamot na kailangan namin ng para maging isang manggagamot, no? Pero sa katulad ko, hindi naman ako nagpapapila. Kung saan lang ako pupunta ako sa ibang lugar at merong taong gagamutin, pwede kong gamutin yun. Parang tinatawag sa misyonaryo, parang ganun, no? Hindi mo mahirap ipaliwanag naman tong gantong kasi lang siya, hindi niya kayang sagutin yung mga katanungan ng mga tao. Katulad nito, sa akin makikipagdebate pa ako sa iyo kung may tanong ka, no? Kasi para sa mata ng Diyos, tayo po ay pantay-pantay. Kay may lisensya ka, kay wala kang lisensya, pantay-pantay po tayo. Kumakain tayo, kung ano yung kinakain mo, kinakain din namin. Diba? Yung mga, siguro, kung naliligo ka, naliligo rin po kami. Maliban na lang pag taong glass siguro, hindi naliligo. No? Kung kayo'y, nauuhaw din kami. Umiinom kayo, umiinom din kami. Isipin ninyo, pare-pares lang po tayong tao. Hindi naman kayo bilang kumot doktor kayo, kayo ba'y tawag dito kayo yung immortal na ba kayo pag kayo naging doktor? Etong pare, pag yan ba'y naging pare, magiging immortal ba yan? Wala bang kamatayan yung mga yan? Isipin ninyo, lahat po tayo may hangganan. Isa lang ang ating patutungahan, kamatayan sa lupa. Kaya sinasabi nga, pantay-pantay lang po tayo. Walang mataas, walang mababa. Pantay-pantay lang po tayo. Dahil pag nagpantay ang mga paa natin, sa lupa rin ang bagsak natin. Diba? Kumot ba naman kayo may lisensya? Kayo lang ba may karapatan manggamot? Sige. Yan, tanong ko sa mga doktor. Dahil kayo may lisensya, kumot kayo lang may lisensya, kayo lang ang manggagamot. Nakikita nyo ba yung mga sakit pang-spiritual? Sabihin nyo hindi kayo naniniwala sa albularyo. Tatanungin ko kayo bakit hindi kayo naniniwala sa pare. Ibig sabihin, hindi kayo naniniwala sa pare, pang-spiritual yan. Ang albularyo, pang-spiritual, pang-physical sa amin. Huwag nyo sabihin hindi kayo naniniwala sa pare. Sasabihin nyo, naniniwala kayo sa pare kasi may lisensya. Ganun ba yun? Kumot may lisensya yung paniniwalaan ninyo. Diba? Ito, doktor. Dahil may lisensya. Basehan po ba ang lisensya? Ayan, tanong. Magandang mga tanong yan guys? Dahil kay may lisensya.
Kaya nga, pinaliliwanag ko lagi sa vlog ko, hindi nakikita ng doktor ang sakit ng tao. No findings, pero may sakit ang tao. No findings, wala kang nakikita. Kasi nga, hindi nyo talaga makikita dahil hindi kayo albularyo. Hindi po ba? Hindi kayo albularyo, hindi nyo makikita yun. Ang nakakakita lang nun ay ang albularyo. Yan. Diba? Ngayon, kami namang mga albularyo, merong mga albularyo na hindi naman nakikita ang sakit pang physical. Halimbawa, may sakit ka pala sa bato, may sakit ka sa kidney, diba? O may sakit ka sa diabetes, o may sakit ka sa tawag dito, sa bituka. Yan, hindi kami doktor. No? O may sakit ka, may sakit sa ulcer. Hindi namin nakikita yan. Ang nakakakita niyan ay ang doktor. Kaya ngayon lagi ko pinapaliwanag, no? Mga ganyan. Kaya alam din namin pag yung halimbawa, kahit ako alam ko. Kung pwede kitang gamutin. Kasi pag yung talagang wala naman sanib o yung nangkukulam o naingkanto, kung wala, hindi ko po ginagamot eh. Eh wala eh. Pero may sakit siya. O, kailangan mo magpa-check up sa doktor. Kailangan magpa-check up sa doktor. Kailangan mo magpagamot. Itinuturo ko po sa doktor. Hindi ko po akuin 'yan. No? Baka lalo pang lumala yan, masisi pa ako. 'Di ba? Ganun po, para sabihin lang, para magkapera lang ako, kahit hindi ko naman kayang gamutin pang doktor, gagamutin ko, 'di ba? Pangit po 'yun. Isang panloloko na 'yon, ano? Panloloko yung ganun. Ngayon po, para sa akin sa mata ng Diyos, no? Pantay-pantay lang tayo. Kaya may lisensya ka, kaya wala kang lisensya. Kaya nga sa akin ipin nyo ang mga kaibigan ko sa YouTube o yung mga nagkatsatan ko pa, sari-sari. May abogado, may doktor, sa dami yung mga naniniwala po sa akin may mga sundalo. Ang dami ko po kaibigan sundalo. Ito lang. Meron din ako naging kaibigan NPA. Yan, nakalimutan ko na yung pangalan ng NPA na yan. Dalawa sila. Pero marami akong naging kaibigan sa pamamagitan ng YouTube channel ko, Yung mga nagchat-chat sa akin. Ang dami sundalo, may yan, nasa barko, seaman, basta marami. Marami akong kaibigan. Yung yung nagbigay siya nga sa akin dati yung uniforme niyang ang laki-laki dati sa akin, ngayon siguro kasyan sa akin yan yung patig na jacket, may tatak talaga na binigyan ako ng radyo, binigyan ako ng yung mga accessories ng mga para sa radyo. Yan. Ibig sabihin, marami akong naging kaibigan dahil sa YouTube, no? May police, may barangay, may tanod, di ba? May enforcer, lahat po, bombero, ang dami ko pong kaibigan, May doktor, meron po kasing doktor, nag-aaral din ng pang-spiritual, kasi kaya, dahil may kaibigan ako, naging kaibigan ako si Dr. Legaspi, doktor po yun, Dr. Legaspi, pero, kumut kinalakihan niya nga yung sa albularyo, sa angkan nila manggagamot albularyo, kaya hindi niya binabaliwala ang pagiging isang albularyo. Kaya siya, doktor na siya, may alam pa siya sa pang-spiritual. Mas maganda na alam niya ang sakit. Kung pwedeng gagamutin niya ng sa pang-spiritual, pag nagamot niya yon, tapos magiging doktor siya, magdo-doktor siya. Bibigyan niya, re-resetahan niya ng kung anong gamot. Ganun maganda, Kasi siya nakatapos siya. Di po ba? Mas maganda yung ganun. Doktor ka na, albularyo ka pa. Di ba? Walang lusot. Di ba? Yung pag alam niya na nakukulam, pwede niyang gamutin. Nakukulam, o naingkanto, kaya niyang gamutin. Tapos, pag yung re-resetahan niya. Ito magandang inamin mo kasi may doktor siya O ba? Meron po kasing doktor na maraming taong mga hindi naniniwala pagdating sa mga albularyo. Ngayon po, dahil naman po yan, marami po mga nagsisibo lang mga albularyo, Marami.
Yung iba, yung mga hindi pa kilala. Pag makikilala lang yan, pag yung mga talagang napipilahan na o na unti-unting umaangat, no? Nakikilala na sila. Pero marami pong manggagamot. Pero, yun nga po kasi ang dasal ko, no? Mas dumami pa yung manggagamot kaysa sa mangkukulam. Yun po. Yun po ang gusto kong mangyari. Ngayon po, dumami na. Noon kasi, ang albularyo sa bundok mo lang makikita, sa mga liblib na puok. Doon mo lang makikita ang albularyo, dinadayo. Ngayon, hindi po. Kumot kalat na po sa mga tinuturuan, o maraming tinuturuan, mga baguhan, at mga natututo, mga nagkanya-kanya na. Ang dami na po. Online. Hindi po ba? Kahit ako nanggagamot sa online. Hindi na kayo mahirapan maghanap ng ng mga manggagamot. Maliban na lang pag nakatsyempo kayo ng peke, yung gusto lang magkapera. Yun po. Balik ulit tayo sa tanong lisensya. Guys. Yun po yun, hindi po basihan ng lisensya, no? Para sa akin, hindi basihan ng lisensya. Para sa akin, ang basihan ko, ang Diyos. Ang Diyos ang bahala, no? Wala akong pakialam sa inyo, kay doktor ka, kay pari ka. Di ba? Pare-pares lang tayong tao. Kumakain, umiinom, at mamamatay. Hindi tayo immortal. Naniniwala po ba kayo? Naniniwala kayo? Pare-pares lang tayo. Wala akong pakialam sa inyo. Kung may lisensya kayo, wala. Di ba? Wala akong pakialam. Di ba? Para sa akin, pantay-pantay tayo. Dahil pare-pares magpapantay ang paa natin. Sa lupa pa rin ang libing natin. Di ba? Huwag mo sabing hindi ka namamatay. Di immortal ka. Diba? Walang pakialam sa lisensya ninyo. Para sa akin lang. Diyan sasabihin nyo, yung may lisensya lang ang may karapatan. Ganun po ba yun? Parang walang tawag doon, hindi makatarungan, no? Ganyan ba ang naglilingkod sa Diyos? O maglilingkod ka sa tao? Ganun. Para sa akin, hindi makatarungan na. Kung kayo lang ang may lisensya, kayo lang ang may karapatan. Karapatan, Kayo lang may karapatang manggamot. Hindi, sa totoo lang, no? Ngayon, ito naman, maganda rin katanungan, Siyempre, parang, ang kasi yan, oras na mangyari doon sa pasyente, may lisensya sila. Diba? Ganon din, dito sa amin kasi, ang doon, dahil oras na mangyari sa pasyente na ginagamot namin, may pananagutan kami doon. Maaari kami makulong. Diba? Pag sa doktor, kung mangyari sa pasyente, maaari silang matanggalan ng lisensya. Ganun lang yun no? Kaya ako, halimbawa, pag yung alam kong yung may taning na yung buhay, alam ko ang sinasabi ko, ang labang ko po rito 50-50. Pwede po siyang mabuhay, pwede po siyang mamatay. Ang may tutulong nyo na lang, ipagdasal na lang ninyo ang kaluluwa. Kasi, tao lang din po ako, Wala po akong kapangyarihan, para magdugtong ng buhay ng tao. Di po ba? Kumbaga, pag oras niya na. Dahil ang Diyos ang may kagustuhan, Di po ba? Gamutin ko man yan, mamamatay din. Ganun po yun. Kaya, ang ginagawa ko, inuunahan ko na yung mga kaanak ng pasyente. Hiling na ako. Ganun. Ay, pasensya na po. 50-50 po ang laban natin dito. Maaring matanggal ko man yung gumagambala dyan, pero hindi na rin po magtatagal. Ganun. Ganun kasi, yung tinatawag na 50-50. Ngayon, kung gusto niyo talaga mabuhay siya, ipagdasal niyo po siya na humaba pa yung buhay niya. Ganon, pagdadasal niyo. Kayo magdadasal nun. Hindi po ba? Ngayon, yung yun nga, dahil dito kay Joven, hindi ko alam ang apelyido. Dahil nahirapan daw siya sagutin yung mga tao, Dahil nga,
kami daw mga albularyo kung may lisensya. No? Kaya sabi ko, magandang tanong yan, ha. Di ba? I-bablog ko yan. Ako, sabi kong ganun sa kanya. Kaya kagigising pangalan. Magandang tanong yan. Kaya nga naging albularyo dahil hindi po nakatapos ang pag-aaral, eh. No? Yan nga po kinabagsak ko, naging albularyo. Pero kung nakatapos ako, doktor ako. Hindi po ba? Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Kung nakatapos ako, doktor. Pero para sa akin, hindi mahalaga lisensya. Hindi mahalaga sa akin, ha. Hindi mahalaga. Kaya lang nagiging mahalaga yung yung lisensya sa doktor. Kaya nagiging mahalaga. Kasi nga para lihitin mo pwede kayong manggamot. Lihitin mo na manggamot kayo. Yan, lihitin mo. Kaming albularyo, wala kami lisensya. Di ba? Pero pwede po kami manggamot. No? Depende po yan sa tao. Sa paniniwala ng tao. Kaya nga, lagi kami nagsasabi sa inyo, depende po sa paniniwala ng tao. Ito po'y para sa mga naniniwala lang at sa hindi naniniwala. Diba? Ay, wag nyo na po kaming ganun sinasabi ko, eh. Ito po'y, pag may binablog ako, sinasabi ko, ito po'y para sa mga naniniwala lang po. At kung hindi naman po kayo naniniwala, skip nyo na lang ang video ko. Ganun po yun. Kaya kasi mahirap po makipagtalo. Kaya, ikaw, hindi ka naman pala naniniwala sa ganitong usapin. Eh di, skip mo na lang ang video ko para wala tayong pagtatalo, wala tayong kagalit, wala tayong kaaway. Ganun po. Kasi merong hindi naniniwala. Dahil ang pinaniniwalaan nga lang nila ay ang doktor. Di po ba? Yun. Ganito yan, eh. Pag sila naman ay nakulam naman sila. Siyempre, puntakin mo, paggamot sa doktor, hindi naman gumagaling, palala ng palala. Palala ng palala. Hindi niya alam pala, nakukulam na siya. Hindi naman nakikita ng doktor kung ano ba talaga sakit yan, o operahan ka ngayon. Ngayon, pag ratay ka na sa ospital, ratay ka na, iuwi ka na lang sa bahay, bedwinner ka ba, bedwinner. Pag nakahiga ka na sa bahay, tsaka niya maiisipan magpa-albularyo. Patingin na sa albularyo kasi hindi naman gumagaling sa ospital. Ang laki na ng gastos namin. 100,000 na po gastos namin sa ospital. Tapos sasabi ng albularyo. Huli na kasi minsan, huli na, eh. Napinsala na yung physical, eh. Napinsala na, eh. Tsaka niya papatingin sa albularyo. Ang nangyayari, 50-50. Pwedeng mabuhay, pwedeng mamatay. Ganon yun. Tsaka kayo maniniwala na may albularyo. Tsaka kayo maniniwala sa albularyo. Samantalang magkano lang ibabayan sa albularyo, donation lang, kung magkano lang ang kaya nyong ibigay. Diba? Isipin ninyo. Tapos pag namatay kayo, anong katuwiran ng ospital? Wala po, pasensya na po. Ayan po ang aming abot makakaya. Ang ganyan lang po aming wala po tayong magagawa. Po ba? Pag mga ilang araw, todas. Kumita na sila, namatay pa. No? Ganun po nangyayari. Kasi sa edad ko nanto, siyempre, through experience, no? Minsan, ang tagal ko rin sa loob ng ospital, lalo pag may mga pasyente. Yung, halimbawa, nandun yung nasa ospital yung anak ko, nasa ospital yung mga anak yung gato. Pag nasa ospital ako, nakikita ko yung mga nag-iiyakan pag yung mga namamatay. Ang dami. Yun. Ngayon, siyempre, balik ulit sa lisensya. Yan. Yan ang lagi nyong tinatanong. Ang albularyo po ba ay may lisensya? Wala pong. Yan. Dahil yung katanungan nyo, wala lisensya. Hindi nga po nakapag-aral. Pero kung nakapag-aral kami, binigyan kami ng gobyernong magkaroon ng lisensya, mas maganda. Diba? Yan ang maganda. Kung bibigyan ba kami ng gobyerno para magkaroon din kami ng lisensya, mas masaya. Diba? Ngayon ganito. Sa amin kasi hindi naman namin iisip yan lisensya.
Ang iniisip namin, makatulong ko po kami sa tao. Yung mga hindi kayang gamutin ng doktor, pang-spiritual, no? Pang-spiritual. Gagamutin po namin, pag yung pang-spiritual. Yeah. Pero pag yung kailangan naman, sa totoo lang, kaya nga sabi ko sa inyo, naniniwala ako sa doktor. Kaya paniwalaan po natin ang doktor. Kasi sa akin nga manggagamot ako albularyo, nagkasakit yung anak ko. Ngayon dumating, kasi magkalayo kami, Pagdating ko doon, ano na siya, dehydration. Dehydrate na. Dahil suka lang ng suka. Hindi, pag may kinakain, inilalabas lang. Suka lang siya ng suka. Suka. Di pahit na, ano siya, suka lang ng suka. Pag uminom lang, isusuka din. Sabi ko, gagamutin ko, sabi ko, hindi pwede. Dalhin nyo muna sa, sabi ko, dinala muna namin sa emergency, Kaya naniniwala ako sa doktor. Kaya huwag sabing di ako naniniwala dyan. Kailangan ko munang dalhin sa doktor para masaksakan siya ng dextrose kasi na-dehydrate na siya. Para yung magtuloy lang yung niya, bumalik lang yung tubig sa katawan. Nakailang dextrose kami doon, 2. Maghapon hanggang magdamag, Hanggang kinabukasan pa kami. Yan. Sinaksakan nun, tapos oxygen. Alam mo yun, oxygen. Hirap-hirap huminga anak ko, pero sasabihin ng doktor, normal lang daw. Normal lang daw. Hindi nakikita kasi ng doktor pagdating sa mga ganung bagay na pero kailangan nyo kasi para maibalik lang yung lakas. Maibalik lang yung na-dehydrate siya. Maibalik. Yun pa, bali. Yung anak ko, pinauwi ko na sa bahay. Kumbaga, yung chinek up naman kasi yun, pa-check up sa dugo, pa-check up sa dumi, sa ihi. Clear. Okay. Walang sakit, Wala. Sabi ko, pero masama talaga yung lagay ng anak ko, Ngayon, ginamot ko sa bahay, pag-uwi sa bahay. Sige, gamutan tayo, total, nakabalik-balik na yung lakas mo. Ginamot ko. Dumali. Maligno, Maligno, dami nun. Siguro, inaabot ako ng 30 maligno yung lintik na yan. Kasi kumot sa sementeryo, Siyempre, ang daming kaluluwa ng mga maligno nandoon sa sementeryo. Dami. Kaya ang dami ko nahuli. Yun ang hindi kasi makikita ng doktor, yung mga ganong sitwasyon. Diba? Pero ang tanong, dapat ba kaming paniwalaan o hindi? Kaya nga sinasabi ko, maniwala kayo sa hindi. Ang importante, mapagaling ang tao. Yun lang ang mga importante dyan, gumaling ang tao. Hindi po ba? Maniwala kayo sa hindi. Ang importante, gumaling ang tao. Katulad ng ginawa ko nga sa Mindoro. Magkiba man tayo ng relihiyon. Pero ang importante, kailangan gumaling tong pasyente ko. Walang pakialam kung iglesia ka man, born again ka, o Saksi ni Jehovah ka pa, kahit ano pang klaseng relihiyon ka, at oras nakita kong kinukulam ka. Kasi nakikita ko yan. Nakikita ko. Ngayon, may gumagambala sa iyo, tao. Ibig sabihin, may kumukulam. Walang pakialam sa iyo kung ano kang relihiyon ka pa. Kasi kailangan mo ng tulong. Dahil hindi naman kayang gamutin. Gagamutin ko kayo. Dahil hindi naman ako, anong tao Basta pag nakikita ko gano'n, gagamutin kita. Diba? Pag gumaling yan, pasalamat ko sa Diyos. Kasi isa lang naman Diyos natin. Isa lang ang dinadasalan natin ang nasa taas. Wala na ako pakialam kung saan kayo nagdadasal. Wala akong pakialam. Meron pang isang na gano'n sa akin. Bakit daw kami mga albularyo, hindi daw kami nagsisimba? Ito, sasagutin natin yan. Baka daig pa nga namin kayong mga palasimba kayo kayo nagsisimba tuwing linggo lang Diba? Hindi pa taimtim yung pagdadasal nyo. Pakitang tao lang para makitang banal kayo.
Kaming mga albularyo, gabi-gabi o araw-araw kami nagdadasal. Kami lang sa loob ng isang kwarto, may altar kami. Nagdadasal kami mag-isa. Nagdadasal lang po kami. Ayaw namin may nakakakita. Kasi para direkta sa Panginoon Diyos. Sa akin kasi gabi-gabi, tuwing gabi ako nagdadasal. Para walang istorbo, walang maingay, walang magulo. Araw-araw, gabi-gabi. Ganyan. Daig pa namin kayo siguro. Kami gabi-gabi nagdadasal tumatawag lagi kami sa Panginoong Hesus, o sa Panginoong Diyos, sa Diyos Ama. Gabi-gabi kami, hindi kami yung pakitang tao. Hindi kami pakitang tao, hanggat Maria, walang nakakakita sa amin pag nagdadasal kami. Lalo yung mga tinuturuan ko. Mag-ano ka sa loob ng kwarto nyo, maggawa kayo ng altar nyo para pag kayo lang mag-isa sa loob ng kwarto nyo, magdasal kayo. Gabi-gabi. Kaya meron nga ang 49 days di araw-araw yun. Daig pa namin yung nagsisimba tuwing linggo. Mariosep. Hindi kami yung paimbabaw, tawag doon. Yung pakitang tao. Hindi kami mga albularyo. Kailangan namin magdasal ng taimtim sa Diyos upang bigyan yung kapangyarihan yung aming orasyon na ginagamit pang gamutan. Hindi namin kailangan ipakmukha sa tao na kami nagdadasal. Pero sabi nga, bakit daw kami mga albularyo hindi raw ako nagsisimba? Baka madagdagan lang, pag nagsimba kami, madadagdagan lang ang aming kasalanan Nakakapasok lang ako sa simbahan pag mayroong patay. Pag may bibinyagan, magiging kumpare ko. Pag yung may kakasal, yan nakakapasok ako. Pero sabihin magdadasal ako, pag ganyan-ganyan, palinga-linga ka kasi may magugulo, may ingay. Ang gaganda ng mga damit ng mga ganyan, nako, hanggang dito, mga sexy. Labas na yung kuyo ko. Ay, magkakasala ka lang. Nako, ang ganda ng damit nun, ang ganda ng forma nun. Magkakasala ka lang, di ka makapag-concentrate sa taas. Pero kung nasa isang kwarto ka lang, kaharap mo yung altar mo, nananalangin ka, ikaw lang mag-isa, may tiri kang kandila, nagdadasal ka, taimtim ka nagdadasal, walang magulo, walang maingay. Tapos sasabihin nyo, ngayon, sino ang mas pakikinggan sa atin? Kayo nagdadasal sa simbahan? O kami nagdadasal sa isang sulok? Kami gabi-gabi pa kayo tuwing linggo lang pala. Huwag po kayong magagalit sa akin. Sinasabi ko lang po ang katotohanan, no? Kaya huwag nyo sabihin kami hindi pala simba, no? Huwag nyo sabihin na kami pala simba. O hindi kami nagsisimba. Kasi sa pakiramdam ko kasi, mas yung kilabot na bumababa sa akin, yung tinatawag ninyong Holy Spirit. Pag nandun ka ba sa simbahan, bababaan ka ba ng Holy Spirit? May magugulong bata, may magugulong maiingay, may nagkwekwentuhan. Di po ba? May kung ano nung makikita mo. Makakapag-concentrate ka ba? Pumikit ka man, may ingay din. Mawawala ka doon sa idinadasal mo. Di po ba? Yun po. Kaya huwag niyo sabihin kaming mga albularyo hindi pala simba, no? Mali po kayo dyan. Gabi-gabi o araw-araw man kami nagdadasal. Daig pa namin yung nagsisimba kada linggo. Diba? Basta importante, huwag nyo kalimutan. Kahit na sabihin nyo hindi kayo magdasal sa altar ninyo, basta lagi nyo lang naalala ang Panginoon Diyos. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa mga biyayang nitong maghapong ito. Panginoon, patawarin niyo po ako sa maghapong ito dahil hindi ko po alam kung ano po naging kasalanan ko. Panginoon, patnubayan niyo po kami sa araw-araw namin pamumuhay. Diba? Basta huwag niyo kakalimutan, Panginoon Diyos. Ako nga, kahit anong hirap ko na ngayon, kaya kahit anong
ano ko ngayon, na pinagdadaanan ko ngayong mga problema, pero diretso pa rin sa buhay, no? Diba? Kahit nahihirapan tayo sa buhay, diretso pa rin tayo. Tuloy pa rin. Ano mang pagsubok na darating, salubungin natin. No, gano'n. Huwag tayong patitinag. Gano'n lang yun. Kasimple. Okay guys, bali, mabalik ulit tayo sa lisensya. Okay. Sana naintindihan ninyo, no? Hindi kumot may lisensya, sila lang may karapatang manggamot. Ano po? Hindi. Kasi tayo, bilang isang tayo, pwede tayo kahit saan. Mapunta tayo sa ibang lugar. Diba? Oh. Mapunta man tayo sa mga may pwede tayong manggamot. Diba? Yan depende rin sa paniniwala kung gusto magpagamot. Kasi meron mga ayaw talaga magpagamot. Yan po yung mga hindi naniniwala. Para sa akin, hindi ko mo pinipilit. Bala ka. Ikaw naman ang magdadala niyan, hindi naman ako. Na merong ayaw kasi hindi naman naniniwala. Yung parang napapahiya sila. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, ako nga dati hindi naniniwala sa albularyo. Sa ako, kalokohan lang yan. Hindi ako naniniwala dyan. Kasi nga nakita ko yung mga ginagawa ng albularyo. Nako, kunwari lang. Doon niniwala. Kaya nga ako, batang-bata pa ako, nag-albularyo na ako. Ano ba? Samantalang noon, pag makakita ka ng albularyo, mga matatanda na, mahaba na balbas, buhok, nasa bundok, diba? Nasa liblib na lugar. Ganun. Kaya, bira ka lang makatagpo ng mga albularyo. Ngayon marami na, talamak na po. Kaya hindi na obra yung mga maraming mangkukulam na yan. Dahil marami ng manggagamo. Sana naman sa mga totoong nakapagpapagaling, no? Sana naman po sa totoong makapagpapagaling. Kasi baka mamaya, hindi pa masyadong malakas ang kanyang kaalaman sa panggagamot. Hindi niya na mapapagaling, Kaya nasasabing peke. Pero kung yan basbasan, pag yan nabasbasan na bilang isang manggagamot, makakapagpapagaling na rin siya. Meron kasi akala mo talagang ang galing manggamot, pero hindi, no? Malalaman mo naman talaga sa tao ko talaga manggagamot. Meron kasing magaling lang sa ngalngal, no? Pero sa pasyente hindi rin naman gumagaling. Magaling magpaliwanag, pero hindi rin nakapagpagaling. Sa akin, ipinaliliwanag ko lang sa inyo tungkol dito sa lisensya. No. Ito, tandaan ninyo. Wala ang albularyo kasi yung katanungan niya kung ang albularyo ay may lisensya ba. Ngayon, sinasabi ko sa iyo ngayon, wala po lisensya. Pero pwede kaming kumuha ng authorization bilang isang manggagamot. Po? Para maging lihitimo yung mga gamutan. Yan, lihitimo. May bayad po yun. Ngayon, magpapabayad na ako kasi may binabayaran ako. Magpe-presyo na rin ako. Diba ba? Magpe-presyo na rin ako kasi may lisensya na ako. O may na ako lisensya ng panggamutan. Hindi yung lisensya bilang isang doktor. Hindi gano'n na. Lisensya yon para mag-iisa kang lehitimong manggagamot. Ibig sabihin, no? Yung authorization na pwede kang manggamot o may gamutan ka. Ganon. Lisensya po tawag din doon, no? Lisensya din. Pero hindi yan yung lisensya na ikay-graduate na yung lisensya ng doktor yon. No? Hindi naman kami graduate 'Di ba? Dahil albularyo nga po kami. Wala kaming pinag-graduate ng bilang isang albularyo. Di po ba? Wala po kami lisensya. Pero binibigyan kami ng lisensya, authorization tawag doon, authorization license, na pwede kang manggamot. Pinapayagan kang manggamot. Yan. Kasi, ngayon, siyempre ako, manggagamot to, magbabayad ako ng tax. Natural.
may ano yan, may bayad yan. O, pagpalagyan na natin, kada isang tao ay 300 na lang. O, 500, wag na lang, 500 na lang. Magpe-presyo na ako kasi may babayaran ako eh. Ang tanong ito, paano po ako makakatulong sa talagang wala namang pera? May sakit ka na nga, tapos kukuha ng pa kita ng pera. Imbis na ibili mo na lang ng pagkain mo. Diba? Kaya hindi ko na kailangan nun eh. No? Ano lang ako ng donasyon. Mga ganun, kung magkano yung kaya, yung bukal sa puso mo. Kasi importante rin po may donasyon eh. Ganito, kung bakit. Dahil kahit ang Lola Ermitaño sinasabi yan. No? Kailangan mong tumanggap. Kasi para yung sakit ay hindi mapunta sa'yo. Parang sakit hindi mapunta sa iyo. Parang binayaran lang nila yung sakit nila. Ganon. Ganon po ba? Kaso nga lang, huwag kang magpe-presyo. Kasi, yan hayaan mo yung kusang loob nila para walang balik sa iyo. Sana naintindihan ninyo. No? Doon sa lisensya, naintindihan mo na. Ha? Para hindi ka mahirapan magpaliwanag. No? Pasensya na po kayo kung merong akong hindi nyo magustuhan, no? Pasensyahan nyo na po ako. Tao lang po tayo. Hindi po tayo perfectong tao, no? Kayo na po bahala magpasensya sa akin. Kung sa dinig ninyo ay mali yung sinabi ko, patawarin ninyo ako. Ano po? Yan, hindi po ako perfectong tao. Yun lang po ang tanging masasabi ko. Magalit man kayo kasi hindi. Yun lang po ang nasabi ko. No? Okay. Maraming salamat po. Luzon, Visayas, Mindanao, pati na po sa iba't ibang panig ng bansa nakakapanood po ng vlog ko. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po. Hindi ko na po kayo isa-isahin, ano? Maraming salamat dito sa shoutout dito sa ka-GC ko. Okay, maraming salamat. Huwag kalimutan subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin ang notification bell para lagi kayo naka-update. God bless po sa akin lahat.